Veteran journalists sat down with COMELEC Chairman George Garcia to discuss key issues surrounding the 2025 midterm elections. Here's the report. So, in a way, it's very Journalists from One News, One PH, News 5, True FM, The Philippine Star, and Business World engage in an insightful discussion with Commission on Elections Chairman George Garcia in an interview on The Grill. Leading the discussion were Cheryl Cosim, Gretchen Ho, Regina Lay, Manny Mugato, Sean Yao, Ami Pamintuan, Diego Castro III, and Angela Lagunsad Castro. The interview tackled key issues ahead of the upcoming midterm elections. Garcia called for amendments to the country's election code, particularly on provisions related to premature campaigning. Parang mas dehamak na mas malaki naman ang pera sa premature campaigning. Na wala naman talagang premature campaigning ayon sa batas. Yun yung hindi ko maintindihan. Sabi mo, fair ang batas, pero parang na-nullify na yung premature campaigning. Kasi magiging kandidato ka lang upon start of the campaign period. Hindi pa parang niloloko lang tayo. Because, I mean, lahat naman tayo, we see all the posters, tarpaulins, billboards. Ako personally po ako talaga ang sakit at sama ng loob ko dyan. Sa lahat, ina-express ko yan publicly. Kaya lang, minsan, masama ang loob mo, hindi ka naniniwala. Kaya lang, yun ang batas, yun ang role namin to enforce and administer election laws. Kung alam nyo lang kung paano ako nakipagdebate sa mga dapat magbabago ng batas, na sinasabi ko, we have to change the law, napaka-unfair pag barangay, pag file ng candidacies sa isang manual election, candidates na kagad sila. Eh bakit pagka automated, kahit ba early filing, dapat candidates na rin. He also clarified that election surveys, including those conducted in social media, must follow specific guidelines despite being constitutional. Nalulunod na kami sa dami ng surveys. Wala pa man yung kampanya. Paano nyo i-regulate? Kasi dati, ang naglalabas lang ng surveys, SWS and Pulse Asia. Ngayon, mismo mga senatorial candidates, fini-feed kaming mga reporters ng mga survey na obviously, pasok sila sa top 12. So, basically, kahit hindi namin i-report yun, ipopost nila sa social media at alam naman natin, naghuhulma siya ng perception ng tao na, ito na yung 12. Ito na yung boto ko, at least panalo. Paano yun? Dapat i-reveal sino nagpa-commission. Paano kinuha yung mga survey, yung respondents? Paano pinili ang respondents? Paano nagcome up ng mga questions? At the same time, ano ang scientific method na inadapt o ginamit ng survey firm? So dapat i-reveal lahat yun. Kasi if not, we will be filing cases. Kasi nasa guidelines rules namin, violation of our rules or guidelines is an election offense. During the interview, Garcia emphasized the importance of ensuring all candidates participate in poll debates, arguing that selective participation would be unfair. He also stressed that debates should focus on issues rather than personalities. Debate, inaabangan po talaga yan, sagutan ng mga kandidato, pati to get to know them as well as their platforms, diba? So, Chairman, i-require po ba ng COMELEC na umattend ang mga kandidato? At paano po iba-balance out lahat ng mga candidates if we're talking about 66 senatorial candidates? Importante lang po siguro, i-compel namin ang presence kung masisigurado din lang ng stations na lahat a-attend. Kasi po napakahirap. Pagka po naging selective tayo, alam po natin, siyempre, it's still a business. Alam po natin, may mga commercial. Kaya lang, siyempre, ang problema namin, pagka po namili tayo, paano naman po yung iba? So, hindi po namin makukumpel yung iba kung hindi natin sisiguraduhin lahat. At saka naiintindihan po natin. At any given time, 6. Kung 66 yun, 10 times. Eh kung 10 yan, 6 na beses din. So medyo may problem po tayo doon na naunawaan natin. So may kinakailangan yung mga stasyon makagawa ng paraan na hindi siya debate. Na hindi talaga siya debate, na pwede ma-invite ang mga panauhin na makuha hindi yung personalidad, kung hindi makuha yung mismong issues ang talakayan. At pagka ganon, walang problema at hindi makikialam ang COMELEC sa estasyon ng radyo, television. Additionally, he reiterated his opposition to political dynasties, stating that they limit opportunities for others to serve in public office. For News 5, Mon Gualvez, we are One News. Marami tayong na-tackle na issue dyan yung pag-upo niya. 2-hour interview, di ba? Pero with COMELEC Chairman George. Take note yung mga sinabi niyang about key issues, yun ang personal stance niya. Yeah. Not the stance of the COMELEC necessarily as a whole. Especially yung sa anti-political dynasty. Paulit-ulit naman niya sinasabi, on my personal level, sana ganito.
Kasi ang dami kasi talaga nakikita natin mga loophole ng batas eh. No? Tulad yan, yung usapin ng premature campaigning. Tsaka hindi, parang na-mention niya at lumilitaw lagi is yung pinakamalaking loophole aside from premature campaigning is magkano ang cost per voter ang nakalaan for each candidate. Napaka baba na, napaka antiquated already. Yes, 3 pesos yan for, ang tawag dito, may party. Oo. Na may political party na kandidato. And then, yung may independent naman 5 pesos per ha. So, di ba, a So, lot of isipin people mo, are saying, baka pwedeng i-amend na Isipin yung mo, law para na to yun. win an election, a candidate must spend not more supposedly than 5 pesos. Pero that's why yung mga kandidato ayaw voter. ayaw nila magpa-consider as candidates sa pagka-file ng COC sa campaign period because yan ang loophole nila. Yan ang gray area nila. Baba 5 pesos per vote bubuhos ko ang billboard at commercials ko tsaka yung mga marketing materials ko. Wala pang election campaign period. Yun, kaya yun ang nangyayari ngayon. I mean, for the longest time, ganun na nangyayari. And ngayon, meron pang social media ads na nakakasama yan ngayon sa mga premature campaign. Ni Chairman George na unfair, di ba? Kasi nung unang panahon, pagka-file mo ng COC, di ba? Tapos consider yung panahon ng manual elections kandidato ka na. Kaso nagkaroon nga ng ruling ang Supreme Court noong 2019, if I'm not mistaken, na saying na magiging official candidate ka lamang kapag nag-start na yung campaign. Sa totoo naman, kung ayaw naman ng mga lawmakers natin na ganun, pwede man sila gumawa ng batas that the candidate is deemed the candidate only, di ba? Pwede naman pero ganun, kasi syempre, kung papabor sa kanila, ang problema lang dyan, yung mga maliliit na kandidato na hindi kaya makipagsabayan sa mga gastusin na ganito. Exactly. Diba? Before the campaign. Yung talagang pwedeng maging magaling na public servant. Pero walang pera. Oo. Di ba ngayon nga nakikita natin, I mean, as early as last year, we've seen a lot of billboards, di ba, along the highway ng mga kilalang kandidato at saka mga may kakayahan, di ba, magbayad ng mga ganitong klaseng malalaking billboard ng mga kandidato. Saka let's face it, di ba, kung ikaw ay isang public servant at gusto mo kumandidato, inubos mo pera mo at saka mga pera ng mga kaibigan mo dahil naniniwala sa'yo. Billion para manalo, kunyari, let's say, a national position. Of course, kahit paano, tao ka rin. Gusto mo rin bawiin yung... Of course. So, temptations come in, di ba? So, teka lang, yung kumpare kung may kumpanya, nagbigay ng paano kaya babawi tayo dito? O sige, mga batas, gagawa ako ng mga legislation na friendly sa type of business niya. Pwedeng ganun nangyayari. Sinabi nga ni Mayor Vico Soto sa one of his interviews, I think sa Philippine Star din yun, with Ma'am Ami Pamintuan. Sinabi niya na kapag malaki ginastos mo sa kampanya, paano babawi kaya yan? Malaki rin ang pagkakataon na gusto mong bawiin yun. Something to that effect. Di ba ngayon, may mga certain local candidates daw ngayon kung mamigay ng pera. Iba-ibang mga... Matindi. Pero bawal yan. Kaya kayo mga voters kayo huwag magpapasilaw na nabigyan kayo ng pera. Tumingin na lang kayo lagi sa dapat qualified talaga, may track record or may good moral character. Yun ang tignan nyo instead yung mga survey. Don't look at the survey, tignan nyo yung puso nyo. Hindi porket sa survey mababa na, ayaw nyo na. Huwag na ganun, huwag ganun.